Alright, once again, this is your F. Santos. At welcome na naman po sa ating munting kalaman. At ang topic na ating share ay tungkol sa business continuity plan. But bago tayong patuloy, nais ko lang pong ibahagi sa inyo, share yung mga experiences, feelings, samot-samot, saring nararamdaman ng mga inspiring o mga taong may pangarap o mitiin sa buhay. Of course, nandiyan yung di maiwasan tayo ay mag-commit sa mga mistake, pagkakamali, paulit-ulit, take 1, take 2, at maraming take pa. Pero okay lang yun. Hindi naman natin mape-perfect yan sa isang idlap. Of course, yung mga failure, maraming failures. But despite of that, failures, gawin mo lang inspiration. Tuloy-tuloy lang. May mga rejection kang mararamdaman. Minsan sa pamilya mo, mga kaibigan mo. Hanggang sa makaramdam ka ng frustration. At may maririnig ka mga pang-iinsulto. Pero okay lang yun. Kasi ang way of success, wala sa likod. Wala rin sa kanan, wala sa kaliwa. Kundi nasa unahan ng ating paglalakbay. Pasasambat, mararating din natin yung pinapangarap natin. Huwag mo lang titigilan. At pag narating mo yung pinakataluktok, huwag mo kalimutang pasalamatan. Yung mga taong naniwala, sumuporta, nag-push para gawin mo yung mga dapat mong gawin at ibigay mo ang best mo. Sa huli, at the end of the day, gingiti ka na lang at sasabihin mo, Lord, marami pong salamat. Binigyan mo ako ng mga taong tunay na kaibigan. Okay, tuloyin tayo sa ating topic. BCP. A Business Continuity Plan or BCP is a comprehensive strategy that an organization develops to ensure its critical functions and operations can continue or quickly resume in the event of various destructive incidents or emergencies. The purpose of a BCP is to minimize potential damage, maintain customer service, and safeguard an organization's reputation during times of crisis. BCPs typically encompass a wide range of potential disruptions, including natural disasters, technological failures, cyber attacks, supply chain disruptions, and more. Himayin natin to isa-isa. Ano ba ibig sabihin ng BCP o Business Continuity Plan? Ang Business Continuity Plan ay isa raw komprehensibong diskarte na binuo ng isang organisasyon upang matiyak na ang mga critical na function at operasyon nito ay maaaring magpatuloy o mabilis na may pagpatuloy kung sakaling magkaroon ng ibang nakakagambalang pangyayari o insidente o emergency. At ang layunin ng isang BCP o Business Continuity Plan ay upang mabawasan ang potensyal na pinsala, mapanatili ang serbisyo sa mga customer, at pangalagaan ang reputasyon ng isang organisasyon sa panahong may krisis. Ang mga BCP ay karaniwang sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga potensyal na pagkakaantala o pagkakagambala, disruption. Kabilang ang mga natural na sakuna, technological na pagkabigo, maging mga cyber attacks, mga disruption sa mga supply chain at iba pa. Now, ano-ano ba yung mga pangunahing
bahagi ng isang business continuity plan. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod: risk assessment and business impact analysis o yung BIA, identifying potential threats and assessing their potential impacts on the organization's operations, assets, and reputation. This analysis help prioritize critical function and resources. Ang risk assessment daw o yung pagtatasa ng panganib o pagsusuri ng epekto sa negosyo, yun yung business impact analysis, ay isang pagkilala sa mga potensyal na banta at pagtatasa ng mga potensyal na epekto nito sa mga operation, asset, at reputation ng isang organisasyon. Nakakatulong ang pagsusuring ito na bigyang prioridad ang mga kritikal na function at mga mapagkukunan o yung tinatawag na resources. Emergency Response Plan, outlining procedures to be followed immediately after an incident occurs. This plan includes protocols for notifying relevant parties, activating emergency response teams, and ensuring employee safety. Ang emergency response plan ay binabalangkas daw ang mga pamamaraan na dapat sundin kaagad pagkatapos may mangyari ang isang insidente. Kasama sa planong ito ang mga protocol para sa mga pag-abiso sa mga nauugnay sa organisasyon o partido. Kasama dyan ang pag-activate ng mga emergency response team upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado. Crisis Communication Plan, defining how the organization will communicate with employees, customers, suppliers, partners, the media, and other stakeholders during and after a crisis. Clear and transparent communication is crucial for managing perceptions and maintaining trust. Ang pagpaplano raw ng komunikasyon sa panahon ng crisis ay pagtukoy kung paano makikipag-ugnayan ang isang organisasyon sa kanilang mga empleyado, mga customer, supplier, at mga kasosyo, maging sa media at iba pang mga stakeholder sa panahon na pagkatapos ng crisis. Ang malinaw na komunikasyon ay mahalaga at lubang napakalaga para sa mga pagmamanage o pamamahala ng mga perception at pagpapanatili ng tiwala. Alternate worksite strategy or strategy, determining where and how critical business functions can be relocated or carried out in case the primary site becomes unavailable. This may involve remote work arrangement, backup data centers, or third-party facilities. Kailangan daw ay mayroong tinatawag na kahaliling diskarte sa trabaho o paglilipatan, no? Ito ay pagtukoy kung saan at papaano maaaring ilipat o maisagawa ang mga critical na function ng isang negosyo kung sakaling hindi available ang pangunahing site. Maaaring kabilang dito ang mga remote work arrangement, backup data o backup data center, at maging yung mga third party na pasilidad. Data backup and recovery, establishing processes for regular data backups and secure storage to prevent data loss. Additionally, creating a plan for recovering data and systems in the event of technological failure or cyber attacks. Ang pag-backup daw at pagbawi ng mga data ay nagpapatatag ng mga proseso
para sa mga regular na pag-backup ng data at i-secure ng ang imbakan nito upang maiwasan ang pagkawala ng data. Bukod pa rito ang paglikha ng isang plano para sa mga pagbawi o pag-recover ng data at mga system sa mga kung magkakaroon ng pangyayaring katulad ng isang technological na pagkabigo o failure, lalo na ang cyber attack. Supply chain management, evaluating and establishing relationships with alternative suppliers or vendors to ensure the organization can maintain its operations even if key suppliers are affected. Ang pamamahala raw sa mga supply chain at ang pagsusuri at pagpapatatag ng mga relasyon sa mga alternatibong supplier o vendor ay kailangan upang matiyak na mapapanatili ng isang organisasyon ang maayos na operation nito kahit na apektado ang mga pangunahing supplier. Resources allocation. Identifying the resources, people, equipment, facilities needed to maintain essential functions during a disruption. This involves creating a plan for deploying these resources effectively. Ang paglalaan daw ng mapagkukuhanan, resources allocation, ay isang pagtukoy sa mga pagkukunan ng resources katulad ng mga tao, kagamitan, pasilidad na kailangan upang mapanatili ang mahalagang pananagutan o tungkulin sa panahon ng mga disruption o pagkakagambala. Kabilang dito ang paglikha ng isang plano para sa epektibong pag-deploy ng mga mapagkukunan nito. Testing and training. Regularly testing the BCP through drills and simulations to identify gaps and areas for improvement. Training employees on their roles and responsibilities during a crisis is also crucial for effective execution. Kinakailangan na subukin at sanayin, pagsubok at pagsasanay na regular ay isinasagawa sa BCP sa pamamagitan ng mga drills, mga simulation upang matiyak at matukoy ang mga puwang at mga lugar para sa pagpapabuti, yung tinatawag na area of improvements. Ang pagsasanay sa mga empleyado sa kanilang mga dapat na gawin o tungkulin at responsibilidad sa panahon ng krisis ay napakahalaga para sa epektibong pagpapatupad ng BCP. At bago natin waksan at tapusin ang topic natin sa gabing ito, kinakailangan na ang pagsusuri at mga update sa BCP o Business Continuity Plan ay dapat na isang buhay na dokumento. Ibig sabihin, nakatala, nakarecord, merong guide. Ito ay isang dokumento na regular na sinusuri at ina-update upang ipakita ang mga pagbabago sa organisasyon, teknolohiya, at mga potential na threat. Muli, maraming salamat po sa inyo. This is Ed Santos sa mga sumusuporta at naniniwala at patuloy na nagla-like, share, lalo na po sa mga nagpadala ng star. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi. Ingat po tayong palagi.